Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito po kay Fluky Ino ngayon pong October 12 taong 2024. Pero quick update lamang po tayo rito kaya diretso na po tayo sa pagte-technical analysis sa kanyang daily chart time frame na ito. At ayan po yung aking mga previous projections dito kay Fluky Ino, kung saan ay isa po sa aking mga projections dito ay nasabi kong makakaranas po siya ng consolidation. Kaya ayan, ito po yan. At yan na nga yung nangyari. Nakaranas po siya ng consolidation dito po sa pagitan ng support zone natin dito sa ibaba. Ayan. At ang ating minor resistance line naman dito sa itaas. At sa ngayon ay base sa aking analysis po ulit ay wala pa rin pong pagbabago ito, kung saan ay patuloy po siyang makakaranas ng consolidation dito. At sa tingin ko ay dito na po siya magko-consolidate, malapit lamang po rito sa ating support zone or dito sa ibabaw ng support zone natin dito, sapagkat meron na naman po tayong nabuo rito na isang resistance, isang minor resistance. Kaya mukhang dito na naman po siya, mukhang hanggang dito lamang po siya. Ayan, pero mahinang resistance lamang po yan. Kaya posibleng kung magkakaroon po siya ng sapat na bullish momentum ay dadaanan niya lamang ito. Pero kung wala po siyang sapat na volatility or sapat na pwersa, ayan, dito lamang po siya magko-consolidate. At syempre, nandyan pa rin po yung posibilidad na itong si Fluky Ino ay makaranas ng kanyang pagbagsak. At mangyayari lamang po ito kapag nagawa po niyang basagin or nagawa po niyang tumagos dito sa ating support zone dito. Ayan, kapag tumagos po siya rito. Ayan, itong buong support zone natin po na ito. Syempre, babagsak siya. At syempre, nandyan na rin yung posibilidad na nandito na rin yung posibilidad na aangat siya. At syempre, ayan, ito po. Aangat naman po siya kung magagawa niyang tagusin or basagin yung mga resistance level natin dito. At kung nangyari po yan, ay aakyatin niya yung sunod na major resistance line natin dito sa 30 digit 16675. Pero dalawa po yan. Ayan, nadagdagan po kasi yung minor resistance natin. Ayan, dalawa po yung kailangan niyang basagin dito. Ayan. Dalawang minor resistance line lang naman po. Kaya ayan po, ang kung aangat po siya ay kailangan niyang tagusin ang mga minor resistance line natin dito. Pero sa ngayon ay yung aking analysis po rito ay gaya ng aking sinabi kanina ay mukhang patuloy po itong makakaranas ng consolidation. At yung aking naging basehan dito ay kung pag i-check natin yung kanyang Hall-Sweet indicator ay mapapansin natin na maliit yung pangangatawan nito. Kulay red po siya, ibig sabihin ay bahagya pong nakakalamang ang bearish momentum. Ngunit ang problema ay maliit po kasi yung kanyang pangangatawan. Yung para magkaroon po ito ng sapat na volatility or para makagalaw, para magkaroon ng malalaking paggalaw ay kailangan pong lumaki yung sukat nito ng at least mga ganito. Ayan, ganyan yung sukat na gusto nating makita dito sa ating Hall-Sweet indicator para magkaroon po siya ng malaking paggalaw. Yan, mga malalakihang paggalaw. Ayan, tanggalin natin yan. At ngayon, maliban po sa ating Hall-Sweet indicator ay ang ating QQE mode indicator naman dito sa ibaba. Ganun din po ang kalagayan ng ating QQE mode indicator dito sa ating Hall-Sweet indicator. Maliliit yung mga sukat nito at halos pantay-pantay pa. Ibig pong sabihin ay nagsasabi po niyan ay walang gaanong sapat na volatility ang market nitong si Fluky Ino. Yan, mahina. Pero maski pa paano ay mas nakakalamang po ng bahagya ang bearish pressure or bearish momentum. Kaya mukhang mababa po yung tsansa na si Fluky Ino ay aangat sa mga paparating na araw. Mukhang
mauuntog lamang po siya rito sa ating minor resistance line dito, or kung medyo talagang lumakas po yung kanyang bullish momentum, ay posibleng umabot po siya rito, pero hanggang dito na lamang po siya. Pero sa ngayon ay base po sa ating dalawang indicators ay mukhang hanggang dito lang yung kanyang kayang akyatin dahil sa bearish na kalagayan nito or condition nito. Kaya yan po ulit yung aking analysis dito, ay mukhang sa mga paparating na araw ay mukhang magpapatuloy po sa pagko-consolidate itong si Floki Ino dito sa pagitan ng ating mga resistance dito. Yan, sa taas at dito naman sa ilalim ay ang support zone natin dito. Pagdating naman po sa ating trades ay meron po tayong na-trigger dito na isang buy pending order dito sa presyong 30 digits 12908 at na-trigger pa po yan nitong nakalipas na mga October 3. Ayan. At syempre agad po nating pinalitan yan ng isang take profit or sell pending order dito po sa presyong 30 digits 1503. Kaya yan po yung update sa ating spot trading. Yan, pag-i-spot trading dito kay Floki Ino. At ayan po, para sa mga bago lamang po rito, ay check na lamang po ninyo ang description ng video na ito para malaman kung anong platform at mga indicators ang ginagamit ko dito. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.